Hello everyone! Good evening, blessed people! Hallelujah! So blessed to be with you tonight. Hallelujah! Sige po, please like and share po ang ating pong live stream. At hintayin lang po nating makapasok pa po yung iba. No? Paki-share po itong live stream po natin para marami po tayong maabot. At kung alam lang natin kung ano yung pwedeng gawin ng Lord sa pag-share po natin, marami pong buhay ang pwede pong makakilala po sa Panginoon. So, sama-sama po tayo magpalakasan ngayong gabi, mag-aral po ng salita ng Diyos at mamaya po, sama-sama rin po tayong mananalangin. But first of all, no, I want to greet all of you, no, all of our friends na talagang nagjo-join sa atin ngayon, people who are joining us. Good evening. Thank you for joining us. No? Hallelujah. Gusto ko muna pong i-greet po ang bawat isa na kasama po natin ngayong gabi dito po sa ating recharge. No? Friday night recharge po natin. At i-greet ko lang po yung mga nagjo-join po sa atin ngayon. Pisahan ko muna po kay Reggie Dalmasio. Okay, Reggie Dalmasio, watching from Cabangan, Zambales. Grabe, ang layo po nito. No, si Brother Reggie. No, thank you so much for joining us. Good evening sa iyo. At gusto ko ring i-greet, no, ng magandang gabi si Ronald Sumampong. Kasama po natin ngayon yan. Ayan. Si Ate Rodelina, si Ate Ivy, at siyempre si Pastora. Kasama ko po dito po sa office sa Blessed Life Church. At si Jazz Zamudio. Okay, si Ate Jazz to eh. No? Good evening sa iyo, Jazz. Praise the Lord. Si Ate Christine Junio. Blessed evening din sa iyo. No? Si Ate Darlene. Yan. Isa sa mga leader po natin, sa mga leaders po natin dito. Si Hannah Alexa. Good evening. No, si Ate Arlene, yan, no, talagang mga kasama po natin, mga leaders po natin yan dito. Si Ate Nizel, alright, good evening, magandang gabi po sa inyo dyan. Si Marklyn, yan, Marklyn, good evening sa iyo. Of course, si Mark Allen, yan, salamat sa pagsama sa akin kanina, no. At batiin ko lang po kayong lahat, no, si Ruth. Oh, Ruth, how are you? Good evening sa iyo, Ruth. No. Andyan din si Ate Marge. Okay, Marge, good evening sa inyo ni Dion dyan. Sa Manaog family, good evening. Sa mga taga-Bukawi nating mga kapatiran. No, hallelujah. Of course, andyan din si Tita Sally Liwalas, ang Mom's Life Group. Pinapabarati niya. Good evening daw sa Mom's Life Group from Tita Sally. Okay. Si Ate Russell, yan. Gonzales Reo, good evening sa inyo at magandang gabi. Kay Brian, sa inyong anak. No? Si Ate Nati is watching. Good evening po sa mga taga-lingahan. No? Andyan din po sino pa ba? Ang dami pa po kasi nito. Nahanap ko lang po. No? Si Ate Mean, good evening po sa inyo. Escovidal family, kay Kuya Jopper, kay Nanay Marina. Hallelujah. No? Good evening po. Si Alexa, si Bea. Good evening sa iyo, Bea. Hope all is well with you. Si Maribel Paragan. Good evening po, Ate Maribel. No? Si Mayet Ems. Good evening din po sa inyo. Magandang gabi po diyan. No? Hallelujah. No? Thank you, Reina, for sharing with me. Okay. Si Ate Rain po pala ang nag-share po nito sa kanya. Si Edmar Buena is watching. Yan. Si Genesis Galiste Pile. Good evening sa inyo. Zay Kayabyab. Okay. Maribel Pagaran from Bacoor, Cavite. Lalayo po nito. No? Salamat po. Thank you for joining us. No? Andyan din si Ate Leonie Escobar Soto. Good evening sa iyo. Alam ko po, nasa ibang bansa po si Ate Leonie Escobar. No? Kasama po natin sa online church. Si Ate Jackie Lynn. Yan. Good evening din sa iyo. Magandang gabi. Si Denise Peram. Alright. Thank you for joining us, Denise.
Sino pa po? Oy, si Viel. Good evening, Viel. Nandiyan yung teacher niya. Si Teacher Mayet. Good evening po sa inyo. Good evening po. At si Mario Barcuyo. Hallelujah. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Sino pa po? Mga kasama po natin. Of course, si Mama sa Obando, kasama ang aking dalawang mababait na anak. Salamat po sa inyo, Mama. Si Ate Judy. Yan. Ate Judy, we miss you so much. We miss you, Ate Judy. Okay. Sino pa? Si Brother Nilo Castro. Ayan, sa tsuhin ko. Good evening sa iyo, Tito Nilo. Si Ate Revi, yan, is watching. Kumukunik na po sila ngayon sa atin. Nagjo-join na po sila. At si Ate Jersey May Jimenez, watching. Good evening, we miss you. Jersey, we miss you. Hallelujah. Si Ate Charlotte, yan, si Ate Charlotte is watching. Thank you so much for joining us. At sila Ate, ano pa ba? Sila Ate Lovely, nandiyan na rin. She is watching right now. Si Ate Marimar, yan. Caranto family. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ninyo. Si Ate Cheryl, Cesar, nanonood po. Hallelujah. Maganda po ang pag-uusapan po natin ngayong gabi. Talagang sobrang nakaka-encourage po ito. Mare-recharge po tayo ito. Kaya tinawag po natin ito recharge, recharge dahil marami tayong mga pinagdaanan sa mga nakaraang araw. Bawat araw may laban po tayo kaya kailangan po nating magkarga dahil malayo-layo po ang ating lakbayin. Nakasama po ang Panginoon sa ating pong pananampalataya. O si Lito Bandong is watching. Good evening sa iyo. Si Remy Oheo Oradain. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Alright. Hintay lang po natin maka-join yung iba na makasama po natin para lahat po tayo rito ay nagpapalakasan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ito po uli yung natin. Muli tayong nagbalik sa online dahil marami rin po nagre-request galing po sa ibang bansa. At sa iba't ibang lugar po kung pwede raw po tayong magkaroon ng online. Bible study and prayer gathering. Kaya ginawa po natin yan sa biyaya at tulong po ng Panginoon. Para marami po tayong maabot na buhay. Sino pa ba? Si Ate Marites Arellano. Yan. Hello po, ate. Nandiyan po kayo. Sige. Sa mga hindi ko pa po nag-greet, drop lang sa comment section ang pangalan po ninyo kung hindi ko po kayo nababanggit. And I want to greet you. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's a wonderful night. So blessed, so blessed. Hallelujah. Sige po. Sa mga nag-like and share, salamat po sa inyo. Are you excited to receive God's word for tonight? Thank you, Jesus. Yan, nandyan din po si John Sison, si Excel Valenzuela. Praise the Lord. Hello po, watching from UAE po. Okay. Thank you po. At magandang ngayon po dyan. I'm watching from Cebu City. Good evening, Pastor Toki. Ayan, si Mario Bacchio. Si rin, nandyan. Si Kuya Ben. Mosones, wow, we miss you, bro. Andy Mangandi, magandang gabi po sa inyo. Before we dive into the word, tayo muna po ay makikinig po ng worship at mag-worship po tayo bago po tayo pumasok po sa salita po ng Panginoon. Hallelujah. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa gipong ito, Lord, kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong pagsama po sa amin. We commit this service, this Bible study to you, Lord God. And we admit that apart from you, we can do nothing, Lord. Kaya samahan niyo po kami pangunahan, Panginoon. Gamitin mo po ang platform na to, Lord God, ang social media, para maraming buhay pa po ang maabot, makakilala po sa iyo, Panginoon. Marami pong mapalakas, Lord. At
Marami po ang gumaling, Panginoon. Salamat po sa patuloy na paggamit niyo po sa buhay po namin, sa ministeryo po namin na patuloy niyong pinagpapala, Lord God. Marami pong salamat. It's all about you, Jesus. Tanging ang pangalan mo lamang po, Jesus, ang ipapakilala po namin, Lord God. Ikaw lang po ang madakila. Ikaw lang po ang maparangalan. Lord, hindi ang aming mga sarili. Lord, ikaw lang po, Panginoon, ang patuloy po naming lilingkuran. Salamat po ng marami. At ngayong gabi po, excited po kami, Lord God, na magsama-sama kahit po sa online, Lord. Sama-sama po kaming sasamba, makikinig sa salita, lalakas, Lord God. At tunay nga, Lord God, na meron ka pong gagawin po sa bawat isa po sa amin. Hindi mo sasayangin, Lord God, ang gabing ito. Lord, marami kang buhay na hihipuin, Panginoon, at palalakasin. At ikaw lamang po ang maluwalhati. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. We love you, we honor you, Holy Spirit. Continue to speak to us. Mangusap ka po sa amin. Tulungan niyo po kami na maisakatuparan, Lord God, ang salita mo sa amin. Puri ka po namin at dinadakila, Ama, sa lahat ng ito, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen and amen. Let's worship the Lord. Worship. We worship you in this place, God. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Hallelujah. Love endured an ancient cross. How precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon that frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond that frame? Love found my soul worth dying for. How wonderful, how glorious, my Savior's scar, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, from grace to grace. Thank you for your grace. If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you. The passion, the door, thrilled like a rose. The promise that rolled back dead stone. If freedom is worth the life you raise, oh, where is my sin? Where is my shame? Oh Jesus, if love paid it all to have my heart, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, from grace to grace.
cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. How my soul will sing your praise in the wonder of your grace. How my soul will sing you praise. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, from grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. Oh, wonder of your grace. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, from grace to grace. Lord, hallelujah. Bless your name. Worship you. Love you. Have your way. Let your word be planted in our hearts. Let them grow and bear. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kasama ko po ngayon, let's dive into the Word. At ngayong gabi po, magmi-minister po si Lord sa bawat isa po sa atin. Especially sa mga may karamdaman po. Meron kang iniindang sakit sa katawan, o meron kang kakilala, miyembro sa pamilya mo ang may sakit. This word is for you. Tonight, the Lord wants to heal your sickness, your illness. If you have your Bible, please open with me in Mark chapter 5, verse 24, beginning in verse 24. And we're gonna look at the story of a woman with the issue of the blood. Maaaring sa atin, no? Marami po dito. Familiar ka po sa istoryang ito. Pero naniniwala po ako may revelation po sa Lord na bago ngayong gabi, no? So our topic for today or tonight is entitled May Himala. May Himala. Praise the Lord. Lagay nga natin sa comment section, May Himala. Hallelujah. May Himala. Sabi ni Nora Honor, walang himala. Pero tayo naniniwala tayo, may himala. May himala po.
Pag sinabi nating miracle, tiningnan ko yung meaning po ng miracle. Pag sinabi palang miracle, it means, no, it could be defined as an extraordinary and amazing display of God's power. Pag sinabing himala, ito po yung extraordinaryo, hindi maipaliwanag, o kamangha-manghang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos na talagang nakikita natin, nararanasan natin. No? Visible po ito, tangible po ito pag sinabi pong miracle. Kung saan dun sa hopeless situation mo, talagang dinisplay ng Lord yung kanyang kapangyarihan. At lahat naman po siguro tayo, no? Naghahanap tayo at some point ng buhay natin. No? We are looking for miracle. No? Lalo na kapag ka nasa hopeless condition ka, nasa dead-end situation ka, yung bang pakiramdam mo, wala ka nang makitang sagot o solusyon dyan sa pinagdadaanan mo. Palagi kang nagsasuffer dyan sa condition mo. At you are looking and hoping, no, na someday ma-receive mo yung miracle na galing po sa Lord. Sa Bible po, napakarami pong kwento kung saan ang Panginoon po, ang Diyos po ay gumawa po ng himala. No? Marami, from the Old Testament up to New Testament, makikita natin yung miracle after miracle, ang himala talaga ng Diyos, kung paano niya, no, paramihin yung kaunti, 5 loaves and 2 fish, no? Kung paano ang wala na si Peter habang nangingisda, wala siya mula sa pagiging wala. Talagang nakita natin yung kasaganang ibinigay sa kanya ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Mula sa kamatayan ni Lazarus, binuhay ng Panginoon. So napakaraming record po sa Bible na ang Diyos po ay gumawa ng himala. Meron niyang isang kanta, sabi natin to, no? Miracle worker. Si Lord po ay miracle worker. Nais ng Panginoon, no, na ngayong gabi, hindi yung miracle yung hanapin mo, kundi yung miracle worker. Kasi si Lord yung gumagawa ng miracle. Amen po ba doon? And dito po sa Mark chapter 5, no, mababasa po natin dito yung story ng babae, woman with the issue of the blood. At sabi po dyan, no, there was a woman who had been subject to bleeding for 12 years. Okay? May babae raw po na 12 taon na raw na dinudugo. And the word subject, no, yung word na subject dyan, ang ibig sabihin niyan ay a person that is being described. So dito siya dinidescribe, inilalarawan siya dito. She had been dominated by the sickness. Merong babae, dominated siya ng karamdaman. A woman who had been bleeding, sabi niya, a woman who had been bleeding for how many years? For the past 12 years. No? 12 taong dinudugo itong babaeng ito. Alam ko po sa mga babae, kapag ang period po ninyo, di ba, umaabot ng 1 linggo, nababader na kayo natatakot na kayo No? Pero ito, sabi diyan, 12 taon nang dinudugo. Grabe po yung kanyang kondisyon. So this woman had been constantly ill for 12 years. At sa verse 26 nakalagay po dito, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Grabe to, no? Ibig sabihin, itong babaeng ito, punong-puno na yung kanya, yung kalendaryo ng mga schedules niya, ng mga doctor's appointments niya. She kept on going from doctor to doctor, no? Looking for her healing, kung sino-sino na yung mga doktor na pinuntahan niya. Could you imagine yung kanyang condition, yung kanyang kalagayan, di ba? Every morning, she woke up, no? Thinking about her issue. Paggising niya pa lang sa umaga, iniisip niya na yung kanyang kalagayan, yung kanyang karamdaman. And then, maging sa pagtulog niya, yun pa rin yung kanyang iniisip, no? She was disappointed and frustrated, no? Yung kanyang isipan, punong-puno po ito ng uncertainty and despair. Bakit? Siguro po ito, kung lalagay natin yung ating kalagayan sa kanya maaaring iisipin mo na, magigising pa kaya ako sa araw ng bukas? Hanggang kailan kaya yung buhay ko? So, walang kasiguro doon sa kanya yung bawat araw. Anytime, pwede siyang mawala.
kung iisipin mo, nandun ka sa ganong senaryo ng buhay mo. Diba? Na anytime pwedeng mawala yung buhay mo. And then sinabi dyan, no? She was searched for what? For a remedy. No? She searched for a cure. She went to all the doctors, in all the physicians, and she spent everything that she had trying to find a cure. Grabe to. No, naghahanap talaga siya ng gamot. Maaaring pati lahat ng herbal, sinubukan niya na. No? Yung mga halamang gamot, andun na. Inisa-isa niya na lahat para lang gumaling. And guess what? Sabi doon, no, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Could you imagine, sabi niya, she grew worse. Bakit? Kasi different types of different types of medication, meron niyang different side effect. Di ba po? Iba-iba yung gamot na tinitake mo, may mga side effect po yan eh. So sabi niya, she tried everything and yet, it didn't work. Wala po eh. Lahat ng paraan, sinubukan niya na pero hindi gumana eh. No? Hindi pa rin siya gumaling. She had suffered a great deal under the care of many doctors. Mga espesyalistang mga doktor na humawak sa kanya. Di ba kapag sinabi natin, doktor, umaasa tayo na tayo po ay gagaling sa ilalim ng kanilang pangangalaga. No? Pero diyan, nakalagay po dito, sa halip na siya po ay gumaling, no? Sa mga doktor, yung sakit niya, mas lalong lumala. Diba? Sa halip na yung sakit ay gumaling, nung hinawakan siya ng mga doktor, sabi dyan, mas lalo pang lumala. At binanggit pa rito, she had spent all she had. Lahat ng meron siya, ubos. Walang natira. So, itong babaeng ito, makikita natin na hindi lang siya basta may karamdaman kundi broken talaga siya. From the inside. And the Bible does not mention her name. Makikita po natin dito, no? Kahit tayo, hindi nga natin alam kung ano yung pangalan niya, kung sino siya. Hindi naman kasi mention po dito Ang nakalagay lang po dyan, this woman, no? The woman with the issue of the blood. Issue, notice the word issue. So this issue had stolen her identity. Doon siya na-identified sa kanyang karamdaman. Doon siya na-labeled sa kanyang kondisyon. No? Nasabihan ka ba naman, ay, ito yung babaeng dinudugo. Diba? May pangalan ka, pero ikaw, ina-identify ka doon sa sa kalagayan mo, sa pinagdadaanan mo. At masakit po yun. No? Mahirap po yun. Talagang yung sugat sa loob ng kalooban mo, mas lalong lumalala po talaga. She was identified by her condition. Sabi yan, woman with the issue of the blood. Parang ganito yan yung meron ka bang kakilala, diba, no? Dahil sa lubong yung kanyang paningin, sa halip na tawagin yung kanyang pangalan, ang tawag sa kanya, oy, Dokling, Dokling. May pangalan ka, tinatawag kang Dokling. Diba? O kaya naman, tinawag ka, oy, Laipi, Laipi. Ibig sabihin ng Laipi, sa baligtad, Pilay, Pilay. Hindi ka naman, may pangalan ka ba't doon ka ina-identify sa pangalan, diba? No? Oy, Galis, Galis. May pangalan ka, ba't doon ka nila ina-identify? So, itong babaeng ito, she was identified, labeled by her condition. And this illness, the Bible says, took away everything from her. Dahil sa sakit niya, naubos ang lahat-lahat ng meron siya. So, this condition had literally affected every aspect of her life. Tinamaan na. Hindi ka lang may sakit sa katawan, kundi yung mental, emotional, talagang nandun na broken siya No? Broken tong babaeng ito And then she was cut off and isolated from the people that she loved. Hindi lang siya basta may sakit, kundi isolated din siya. Because the Bible says in the book of Leviticus that a woman with this condition was considered ceremonially unclean.
Sa Old Testament po, kapag ka ikaw ay dinudugo, ikaw po ay dinideklara nila na ano po, unclean. Pag sinabing unclean, hindi ka po pwedeng makasalumuha sa mga tao. So, she was not able to have a what? Normal, healthy relationship. Hindi siya po pwedeng lumapit. Kailangan niya magsabi na unclean, unclean. Grabe to. Hindi lang siya basta may sakit physically, kundi emotionally. Grabe. Mentally. Ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. And nakalagay nga, she had spent everything she had. She has spent of all, no, of her wealth. Nakalagay yung wealth niya. Ano pa? She spent all of her hopes, all of her dreams, all of her aspirations, all of her strength with this issue, ha? Kasi nga, duguin ka ba naman ng 12 taon, talagang yung lakas mo mauubos yan. So this woman, every day for her was a struggle. No? Araw-araw, delubyo. Araw-araw, pahirap. Araw-araw, pasakit. Araw-araw, ang bigat. Grabe. No? Grabe po ito. Ang bigat ng bawat araw niya. No? Isolated siya dahil sa kanyang condition. And of course, she felt totally alone. Naramdaman niya na siya lang ay nag-iisa. Ganyan pa naman po tayo. Kapag tayo ay nag-iisa, ang kaaway, laging bumubulong yan na sasabihin niya sa iyo, ikaw lang yung nakakaranas ng ganyan. Sila hindi. Sila malalakas. Sila pinagpala. Sila maganda yung kanilang karir. Sila okay ang kanilang isipan. Sila may peace of mind. Sila hindi anxious. Ikaw worried ka. Ikaw lang yun. Ganyan ang kaaway no? Na i-isolate ka ng kaaway, dun sa isolation mo, marami siyang ibubulong sa iyo, mga accusing voices para paniwalain ka ng dyablo na ikaw lang ang dumaranas ng ganyang kondisyon, ng ganyang problema, no? Ng ganyang pagsubok. No? Iko-convince ka niya na ikaw yung kawawa. No? Kawawa ka, nag-church ka pa naman, naniniwala ka sa Panginoon, pero ganyan ang kalagayan mo, kawawa ka. Ang dyablo, umaatake yan kapag tayo po ay nag-iisa. So this woman was bleeding from the inside. Hindi lang siya external bleeding, kundi internal bleeding din po ito. Yung kanyang kalooban, halos sumabog na talaga sa pagiging discouraged, sa pagiging despair. No? Maaaring sa labas, nakikita natin yung babaeng ito na okay naman sa kanya, walang problema sa kanya, everything was fine. Because nobody knows it. Sino ba naman mag-aakala? Di ba? Nobody knows it. And nobody sees it. Wala namang nakakakita. O, maaaring sa inyo, nakaka-relate ka na rito. May pinagdadaanan ka. Di ba? That nobody knows it and nobody sees it. Pinapakita mo na okay ka. Pinapakita mo na naayos ka lang. Everything was fine. Pero yun nga may problem ka. On the outside, no, you look fine. No? That life is so great. But in the inside, you are dying. No, you are dying. Inside, you are bleeding. Inside, you are losing faith. Nawawalan na Okay ka sa labas, pero pagdating sa loob, duguan ka. Pagdating sa loob, nawawala na yung faith mo. No? At nakakaranas ka talaga ng pagkabasag. Sinusubukan mong itago because akala mo, kaya mo siyang i-cover, pero ikaw mismo nakakalam na hindi ka okay. No? There's something inside of you that is empty, that is broken. No? Na ganito na lang ba talaga ang buhay? No? Ganito na lang ba talaga kabigat itong pinagdadaanan ko? So itong babaeng ito yung kanyang na-experience. No? Labas at loob duguan siya. Disappointed, discouraged, despair, no? Yung uncertainty ng buhay, hindi niya alam hanggang kailan siya tatagal until one day, one glorious day. No? Mababasa po natin dito, no? She met Jesus. At itong encounter na to ng babae kay Jesus ang nagpabago ng lahat sa kanya. And she was instantly healed. Now, how did the woman with the issue of the blood receive her healing? Paano niya ba na-receive or natanggap ang kanyang kagalingan nung na-encounter niya si Jesus? Ano yung kanyang mga ginawa?
no, o naging hakbang niya. Una, nakalagay dyan, she was bleeding eh, di ba? She acknowledged that she has a bleeding condition. In other words, no, kinilala niya na siya ay may problema. Hindi siya nag-pretend, talagang alam niya sa sarili niya may problema siya. So, ibig sabihin, kapatid, para maranasan mo yung himala, kailangan marunong kang umamin. Marunong kang umamin. You have to acknowledge that you are what? Nandun ka sa bleeding condition. You are bleeding. Acknowledge that you are bleeding. No? Aminin mo sa Panginoon na hindi ka okay. Aminin mo sa Panginoon na nahihirapan ka. Aminin mo sa Panginoon, matutunan mong aminin na duguan ka. No? Duguan. Ang taong nakakaranas ng himala, no? Ang taong marunong umamin. Aminin mo na kailangan mo ng miracle ngayong gabi. Aminin mo na kailangan mo si Jesus sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo. Aminin mo na sinubukan mo na ang lahat pero hindi na solusyonan yung problema mo. Kaya ngayong gabi, no, pinapaamin ka ng Panginoon. Pinapaamin ka ng Panginoon. Ang sabi dito, no, in verse 27 and 28, when this woman, she heard about Jesus, no, nung marinig niya yung patungkol kay Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, sabi niya, if I just touch his clothes, I will be healed. No? Una, talagang alam niya na kailangan niya si Jesus. Bakit? Sa kanyang kalagayan, sa kanyang kondisyon, hirap na siya, kailangan na niya eh. Desperate na itong babaeng ito eh. So, when she heard about Jesus, sabi niya, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Why? Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. And then sabi diyan, immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from suffering. Hallelujah. At once, sabi niya, at once, Jesus realized that that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? You see, the people crowding against you, his disciples answered. And yet, you can ask, who touched me? In verse 32 to 33, but Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing that it had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. Grabe, talagang marunong siyang umamin eh. He said to her, no, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Wow, inner peace to. No, and be freed from your suffering. Ano po makikita po nating lesson dito? Itong babaeng ito, no, alam niya na meron siyang problema at inamin niya yon. At inamin niya rin na kailangan niya si Jesus. Sa kanyang kalagayan, nanampalataya siya na si Jesus, na ating Panginoon, kaya siyang katagpuin, kaya siyang pagalingin, kaya siyang bigyan muli ng bagong simula, kapayapaan, hindi lang sa labas, kundi maging sa loob, yung inner peace. No? Naniwala po siya. Ano yung pangalawa? You've got to act on your faith. No? Pangalawa, yun eh. Kailangan mong hakbangan yung pananampalataya mo. You have to act on it. No? This woman, na nasa crowd po siya, sabi niya, she heard about Jesus. Narinig niya si Jesus, yung patungkol kay Jesus. Ang mga tao, sinasabi, grabe itong Jesus na to. Sino siya? Gumagawa siya ng mga himala. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga bingi nakakarinig, ang mga pilay nakakalakad. So nung marinig niya, sabi doon, no, she heard about Jesus. She believed that Jesus could heal her. Kaya siyang pagalingin. Naniwala siya na kaya siyang pagalingin ni Jesus. At hindi doon natapos yun. No? Narinig niya yung mga ginawa ni Jesus, no, sa mga sinasabi ng mga tao, nabalitaan niya to, at naniwala siya, yung Jesus na narinig niya, ay kaya siyang pagalingin. And then, ano po nangyari doon? Hindi po siya minto doon. Sabi niya doon, no,
She came up in the crowd. No? She came in the crowd. Bakit? Tumayo siya. Pumunta siya doon sa crowd. Pinuntahan niya si Jesus. No? What do I mean? It is one thing to believe, but another thing to act on it. Diba? Isang bagay lang yung naniniwala ka na kaya kang pagalingin ng Panginoon. Na kaya kang palayain ng Panginoon. Na kaya kang pagpalain ng Panginoon. Isang bagay yung naniniwala ka. Pero isang bagay din, yung ipakita mo, i-demonstrate mo, yung paniniwala mo. Diba? Na talagang ikaw, hindi lang basta natapos sa paniniwala, kundi hinakbangan mo yung paniniwala mo. And this woman, makikita natin, ginawa niya yung kanyang faith, nilagyan niya ng action yun eh. No? Hindi siya natapos na, siguro kaya akong hindi, pumunta siya doon sa crowd eh. Pumunta siya sa crowd. And then ano po, doon sa crowd, pag sinabing crowd, biruin mo, 12 years ka nang dinudugo, sigurado mahina-hina ka na rin dyan. Diba? No? Pero hindi yung naging hadlang sa kanya eh. Hindi yung crowd, doon sa crowd. Bago ka makalapit kay Jesus, grabe, nagkakabanggaan yung mga tao dyan dahil marami rin nangangailangan sa Panginoon eh. Marami din nangangailangan ng miracle. At naniniwala ko doon sa crowd, marami rin mga pumabangga kay Jesus. Pero hindi gumagaling. Ito, ibang klase po ito eh. No? Hindi niya lang basta naranasan yung miracle. Pati yung inner peace nandito sa kanya. So mapapansin po natin dyan, yung kanyang pananampalataya ay kanya talagang hinakbangan. Pumunta siya sa crowd, no, kung saan naroon si Jesus. Kaya alam niyo po, pag sinabi po kasi nating faith, hindi yan natatapos lang sa paniniwala. Lagi po yan, no, dinedemonstrate. Ang faith po kasi, po yan tangible po yan no, nadi-display po yan nakikita po yan, no, talagang hinahakbangan po yan. Kaya makikita po natin dito, sabi niya, Jesus, sabi niya, immediately her bleeding. Bakit? Kasi sa umpisa pa lang sabi niya, so she came in the crowd behind him, saying to her, if I just touch his clothes, I will get well. So grabe po ito. Makikita po natin dito yung una pa lang meron na siyang expectation na ay grabe, sa pagpunta ko ron, gagaling ako. Diba? At hindi lang siya umaasa. Lahat tayo rito umaasa sa Panginoon Yung kanyang pananampalataya, hindi lang nauwi sa may inaasahan siya sa Panginoon. Kundi dineclare niya rin. No? Meron siyang expectation, meron din siyang declaration. Diba? Kaya kapag pupunta ka sa gawain ng Panginoon, dapat may ine-expect ka Amen? No? Na pagpunta mo ron, hindi ka pupunta sa church dahil sa mga kaibigan mo, o dahil sa ka-life group mo, dahil nagmi-minister ka, o kaya naman nag-serve ka sa ibang area ng simbahan. No, hindi po 'yun. Dapat pagka pupunta ka sa church, hindi yung kung ano yung gagawin mo Dapat ang iniisip mo kung ano yung gagawin sa ni Jesus. Kung ano yung kayang gawin sa ni Jesus. Nag-expect ka, pagpunta mo sa church, si Jesus ang imimit mo at meron kang inaasahan sa Kanya. Amin po ba doon? No? Kasi po, marami po sa atin nag-church, pero bakit ganon? Sila nakakaranas ng himala, pero ikaw hindi. Ano kaya meron sa kanila at ano kaya wala sa iyo? No? Tingnan natin dito, meron siyang expectation Yung expectation niya na, kaya siya pumunta ron, alam niya, umaasa siya na may mangyayari. No? Kapag binasa mo naman talaga yung gospel lahat ng naka-encounter kay Lord, kay Jesus, may nangyayari talaga Diba po, no? Kaya kapag si Jesus na-encounter mo sa church, sa gathering, no? Talagang may mangyayari. Dapat may expectation tayo. Expectant ka dapat. Pangalawa, makikita po natin dito, yung babae, hindi lang siya basta umaasa na may mangyayari sa kanya. Dineclare niya kung ano yung mangyayari sa kanya. Diba sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. No? Referring kay Christ, sabi niya, gagaling ako. Dapat pala ganun din tayo. Hindi lang tayo nag-expect. Ano yung inaasahan mo, gusto mong gawin sa'yo ng Panginoon na i-declare mo. Pagpunta ko sa church, talagang mapupuspos ako, gagaling ako, lalakas ako, no? Makaka-recover ako,
mararanasan ko ang presence ng Lord. I-declare mo, huwag ka lang mag-expect, kundi mag-declare ka. Kasi itong babaeng ito, meron siyang declaration. Amin po ba doon? Na mahawakan ko lang ang kanyang damit, laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Pagpupunta ka ng church, kapatid, isa sa gusto ko lang sabihin sa'yo, no? Mag-expect ka. No? Kapag magpe-pray ka, magde-devotion ka, imimit mo si Jesus, mag-expect ka. Yes. Kapag pupunta ka sa life group, sa Bible study, sa prayer meeting, mag-expect ka. At sa expectation mo, mag-declare ka. Ano ang gusto mong mangyari? No? Nag-grounded sa Word of God. Anong gusto mo mangyari? Ano yung gusto mong gawin din sa'yo ng Panginoon? Yung inaasahan mo sa Panginoon na gusto niyang gawin sa'yo, i-declare mo yon. I-declare mo. Yung faith na nade-declare, no? Sinasabi mo. Pangatlo, no? Sabi diyan, pumunta siya sa crowd. Hindi lang siya may expectation. Hindi lang siya may declaration, may determination to. Determination. Tayo kasi kapag nangihina tayo, lagi natin sinasabi, saka na lang ako a-attend, saka na lang ako magde-devotion, saka na lang ako magba-Bible study. 'Di ba? Ganyan po tayo kung minsan No? Yan po yung ginagawa po natin, no? Saka na lang po tayo mag-gather, no? Umaayaw po tayo, humihinto po tayo, no? At ano po nangyayari? 'Di ba po, sa halip na ilaban po natin yung ating pananampalataya, no? Wala sinusuko po natin That's the problem. That's the problem. Etong babaeng ito, nilaban niya. Sa panahon na siya po ay duguan, sa panahon na siya ay nangihina, no, meron siyang determination na lumapit kay Jesus. Diba po, sa atin po, ang tendency, kapag may problem ka, kapag duguan ka, kapag nangihina ka, sa halip na lumapit ka kay Jesus, papalapit, ang ginagawa mo, humahakbang ka, papalayo. Diba? Sa halip na lumapit ka, humakbang ka, papalapit kay Jesus, ang ginagawa mo, humahakbang ka, papalayo. Etong babae na to, talagang grabe yung kanyang determination. Alam niya, dun sa crowd na yon, napapalaban siya. Pwede siyang gumapang-gapang doon, no? Pwede siyang makaldag doon, mabangga doon, marapakan doon. Pero, tinake niya yung risk na yon. Because she was determined no? Na gustong-gusto niyang gumaling. No? Na yung faith niya, may determination. Hallelujah. So, may expectation kapag ka imimit mo si Jesus sa church, no, sa devotion mo, sa Bible study, sa mga gatherings na 'yan, no? Talagang meron pong determination. At siyempre, nandun po yung demonstration. Dine-demonstrate po 'yon, no? At doon niya hinawakan niya yung laylayan ng kanyang damit, no? Hallelujah. Yan po yung makikita po natin dito. In Hebrews chapter 11 verse 1, nakalagay po, Hebrews 11 verse 1. Basahin po natin ang Hebrews 11 verse 1. Ano po sabi po ito? Now faith is the substance of things, no? Of things. Ano po yung of things? Hope for. Wow, hope for. Nakalagay po diyan Ano po sabi po rito? Basahin ko po sa inyo Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Oh, grabe yun. No? Ito po yun. No? Faith is the substance of things. Okay, we're back. Nagkaroon lang po tayo ng technical problem. No? Balik po tayo ulit sa pinag-uusapan po natin. Please like and share po itong live stream po natin para makakunik po ulit yung mga nawala po kanina. No? Tuloy po tayo dito po sa ating pong topic. No? Sabi po kasi sa Hebrews chapter 11 verse 1, let me read this to you. No? Now faith is the substance of things hoped for. Dito po tayo nag-stop The evidence of things not seen.
No? Ito yung pag sinabi ng pananampalataya, meron kang inaasahan. Yung bang pinangahawakan mo na yung isang bagay o anumang bagay na kahit wala pa, hindi mo pa hawak-hawak, pero ikaw, naniniwala ka na nasa iyo na. No? At sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Without faith, ito po napakalinaw, sabi niya, without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder to those who diligently seek Him. Ang ganda po ng passage nito, sabi niya, without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is. Kung ikaw daw ay lalapit sa Diyos, dapat naniniwala ka sa Kanya, sa pagiging Siya. No? Sa pagiging Siya. No? At sabi diyan, kung walang pananampalataya, without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, hindi mo ma-activate yung power ni Lord kapag wala kang faith. Maaring nagpe-pray ka, maaring nag-church ka, maaring nagda-life group ka, o di kaya naman pumupunta ka sa prayer meeting. Pero siguro napansin mo, no, na bakit ganon? Uma-attend naman ako, nagde-devotion naman ako, pero bakit parang walang nangyayari sa akin? Actually, kapatid, isa sa dapat mong tinitignan dyan ay yung pananampalataya mo sa paglapit sa Diyos. Na hindi ka lang basta lumapit, kundi nananampalataya ka sa Kanya. No? Kung sino Siya. No? Baka iba sa inyo, no? Lumalapit. Yung iba sa inyo, lumalapit din naman. Pero yung paglapit ng isa, may pananampalataya. Ikaw, pumunta ka, no, sa gawain ng Panginoon, pero wala ka namang pananampalataya. Doon nagkakatalo po Doon po nagkakatalo. Kaya mapapansin, bakit isa, sinagot na yung panalangin niya, bakit yung isa, pinagaling na siya, bakit yung isa, nag-breakthrough na siya, bakit yung isa, na-promote na siya, bakit yung isa, healed na siya, bakit ako ganito pa rin? Kasi nga sabi niya, without faith, it is impossible to please God. Ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat may pananampalataya. Ang tanong sa iyo dito, when was the last time na nag-act ka, na nag-release ka ng faith mo sa Lord? Okay? When was the last time na talagang nag-release ka ng faith kay Lord, nag-act ka dun sa faith mo, nag-step out ka dun sa obedience, pinagagawa sa iyo ng Panginoon. So when was the last time na meron kang ginawa na something you believe, no? Na pinaniniwalaan mo? No? Hinakbangan natin. Yan po, no? Kasi sabi diyan maraming mga tao gusto ng breakthrough, gusto ng healing. Pero gusto lang, wala naman silang ginagawa. Etong babaeng ito, yung miracle, yung healing na hinahanap niya sa Panginoon, dinemonstrate ng kanyang pananampalataya. Yung faith niya, dinidemonstrate po ito. Mahirap ang kanyang kondisyon, no, yung katayuan, pero nilaban niya yung kanyang pananampalataya. Lumapit siya kay Jesus. Diba? Tayo kapag may pagsubok na, sinusuko natin yung pananampalataya po natin sa Kanya. Yung Kanyang kagalingan, nilaban niya yung healing niya. Hindi siya nag-excuse na meron siyang sakit. Hindi siya nag-excuse na hirap na siya, nangihina na siya. Kundi sa kabila ng kanyang mga nararamdaman, sa kabila ng kanyang hindi magandang kalagayan, no, nangihina na siya, pero pilit niya pa rin dinala yung kanyang sarili. No, lumapit pa rin siya sa Panginoon. Ganun po yun Ganun po yun, kapatid. Ang pananampalataya po natin dapat dinedemonstrate po natin. Kung talagang naniniwala ka, no, na nagpapagaling ang Diyos, hindi ka magsasawa na lumapit sa Kanya para magpasalamat. Ngayon pa lang dapat nagpapasalamat ka na Panginoon, salamat po sa kagalingan. Bagamat nakikita mo, may ebidensya pa ng sakit, pero nagpapasalamat ka. Bakit? Yung pagpapasalamat mo na, yung thanking God in advance, faith po yun, act of faith yun Yung bang, ngayon pa lang, kahit hindi mo pa siya nararanasan, nagpapasalamat ka na, kasi alam mo na mararanasan mo rin siya.
mararanasan mo rin siya. No? Kasi may mga tao, nagpapasalamat lang kapag nandyan eh. Pero ito, isa sa pinaka dyan, yung pagpasalamat ka na kagad, demonstration faith po yun eh. Itong babaeng ito, makikita po natin, no? Lumapit siya sa Panginoon, dinala yung kanyang sarili. At doon natin napatunayan na sa dami-dami ng kanyang sinubukan, no? Kung kanino siya lumapit, no? Kung saan siya pumunta. Pero at the end of the day, si Jesus lang pala ang makakatulong sa kanya. Diba? Maaaring nakaka-relate yung iba sa atin na ang dami mo nang sinubukan, no? Ang dami mong paghihirap, no? Tumagal yung mga kabigatan mo sa buhay, araw-araw dinadala mo. Pero pag nilapit mo pala yung sarili mo kay Lord, doon mo palang masasabi na, Lord, ikaw pala ang pinakasolusyon talaga. Ikaw pala ang pinakasagot. Ngayong gabi, kapatid, gusto kang pagalingin ng Panginoon. Gusto kang katagpuin ng Panginoon. No? Etong pag-join mo sa live stream natin, no? Huwag ka lang basta mag-join, mag-expect ka. No? Kung ano yung condition mo, kung ano yung kalagayan mo, kung bleeding ka, mula sa loob, papalabas, talagang bleeding ka because of serious illness, no? Or sickness. And ngayong gabi po, sama-sama po tayong lalapit po sa Panginoon. No? Sama-sama po tayong magpapalakasan ngayon, lalapit tayo sa Panginoon. At dito po, hayaan natin si Lord na mag-minister po sa atin. No? Allow the Lord to minister to you, to heal your heart, to heal your body, no? To restore you, no? Because the Lord wants to meet you tonight. Diyan sa kondisyon mo, ang Diyos, tandaan mo, nagpapagaling siya. Kapag siya nagpapagaling, no, hindi ito yung kagalingan na magaling ka ngayon, bukas, nandiyan na naman. Magaling ka ngayon, sa susunod na buwan, nandiyan na naman. Hindi po. Pag pinagaling ka ng Lord, yung sakit na yan, hindi na yan babalik. Yes. Yung karamdaman na yan, hindi na yan babalik. Bibigyan ka ni Lord ng divine health and divine healing tonight. No? So expect greater things, expect miracle from the Lord. Ngayong gabi, seryosohin mo ang Panginoon. No? Sa pagpipray po natin, sa paglapit natin sa Panginoon, ask the Lord for healing. Ask the Lord for miracle. Ask the Lord for miracle. The God that we serve is the God of Ephesians 3:20. No? He's a miracle worker, kapatid. No? Mag-focus tayo sa Diyos na gumagawa ng himala. Hindi mismo sa himala. No? Kundi sa Diyos na gumagawa ng himala, na hayaan natin ang Panginoon, i-display niya yung kanyang kapangyarihan. Gumawa siya ng extraordinary, kamangha-mangha, no? na bagay sa buhay po natin, na hindi maipaliwanag, na kahit ang sensya, kapatid, pwedeng masira. No? Dahil kapag ang Diyos ay kumilos, huwag mo siyang ikakahon. He's out of the box. No, kayang higitan ng Lord yung iniisip mo, yung inaasahan mo. Kayang higitan ng Lord yan. And He wants to meet you tonight. No? Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, diyan sa kalagayan mo, diyan sa nagpapahirap sa iyo, diyan sa karamdaman mo, diyan sa kabigatan mo. No? Ngayong gabi, merong gustong gawin ng Lord sa iyo. Meron siyang gustong iparana sa iyo. Just open your heart and have faith in God. Have faith in God. Take God at His Word. Panghawakan mo yung salita ng Panginoon sa buhay mo. That by His wounds, you are healed. You are healed by Jesus' wounds. Ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Not just physically, but mentally, emotionally, spiritually, you are healed. You are healed and whole. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay manalangin po sa mga oras pong ito. At dito po, kapatid, nakita natin yung babae kung paano niya nakuha yung kanyang kagalingan. Hallelujah. 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 At ang sabi po ng Panginoon sa kanya, hallelujah. And Jesus once realized that the power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Jesus turned around in the crowd and asked, "Who touched the clothes?" Pero sinabi rito, yung babae, in-expose nga. Nagpatotoo siya. After this prayer, kapatid, meron kang testimony. I-expose mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon. No? Ito yung iti-testify mo, ito yung isi-share mo sa iba. Grabe, na ang Lord is a miracle worker. Hallelujah. He is Almighty God. He is Almighty God. Our great physician, our great doctor,
Hallelujah, hallelujah. Lord, sa mga oras pong ito, kami po ay sama-sama pong lumalapit po sa iyo. Ikaw po ang nakakaalam at nakakabatid, Panginoon, ng aming kondisyon, ng aming kalalagayan, ng aming pinagdadaanan, Panginoon. Ano man, Lord God, sugat, karamdaman, Lord God, kabigatan, Panginoon, dinadala po namin sa mga oras pong ito. Ito po'y nilalapit po namin sa iyo, dakilang Diyos. Panginoon, alam po namin na may magagawa ka. Umaasa po kami sa iyo, Lord God, na makakaranas po kami, makakatanggap po kami ng himala na buhat po sa iyo. You are a miracle worker, Lord God. Nothing is too hard, nothing is too difficult for you, Lord. All things are possible with you, Lord God. Panginoon, kapag gusto mo, walang makakapigil po sa iyo. And we know, Lord, that you are willing and you are able, not just able, but you are willing, Lord, to heal us tonight, to meet us tonight, Lord God. Lord, once again, Lord God, sagutin mo muli ang aming panalangin, Panginoon. Muli mong hipuin, Lord God, ang aming buhay, ang aming katawan, ang aming isipan, ang aming emosyon, Lord God. At Lord, magdaloy ka, Panginoon, ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Kapangyarihan na galing po sa iyo, Panginoon, ang siyang dadaloy po sa bawat isa po sa amin na narito, Panginoon. Lord, mula ulo hanggang talampakan, Lord, kung paano dumaloy, Lord, ang kapangyarihan, Lord, sa babaeng lumapit sa iyo, Lord. Kami po, Panginoon, ay lumalapit din sa mga oras ito, Lord God, at humihingi kami, Panginoon, ng kagalingan, ng himala na buhat po sa iyo. Idali mo po ito, Panginoon. Idali mo po ito sa aming mga buhay. Mula ulong gandalampakan, Lord, dadaloy ang kapangyarihan in the name of Jesus. We claim it in the name of Jesus. We declare, Lord God, we declare and we claim, Lord God, that we are healed right now. Instant healing right now. Tulad ng babae, instant healing. Immediately, Lord, gumaling siya, Panginoon. Lord, yung kagalingan na ibibigay mo po sa amin, Lord God, yung sakit, Lord, na aalisin mo, Panginoon, hindi na tumuling babalik pa sa amin, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kapatid, i-release mo yung pananampalataya mo, yung faith mo kay Lord ngayong gabi. Hallelujah. Ask the Lord for healing, for restoration in the name of Jesus. In the name of Jesus. Release your faith. Have faith in the Lord. Hallelujah. 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 Lord, right now, right now, right now, divine healing right now. Right now. Right now. It will flow right now. It will flow right now. Lord, nasan man, Panginoon, na mga kapatiran ko, dakilang Diyos, sa oras pong ito, dadalawin mo po, Lord, ang kanilang tahanan. Hihipuin niyo po ang kanilang buhay in the name of Jesus. At Lord, yung kapangyarihan na nagmumula po sa iyo, Panginoon, ay bababa, Lord God, sa iyong mga anak, Panginoon, dakilang Diyos. Lord, na naghahanap ngayon ng himala, Panginoon. Lord, kami po lubos na umaasa at nagtitiwala po sa iyo, Panginoon. Na ngayong gabi, Lord, mararanasan po namin, Panginoon. Makukuha po namin yung breakthrough, yung healing, yung miracle, Lord, that comes from you, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I speak healing right now. I speak healing right now. I speak healing right now. And I rebuke all the illness, sicknesses na galing sa kaaway in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang katawan namin ay pagmamay-ari ng Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We rebuke all the works and all the lies of the enemy in the name of Jesus. In the name of Jesus. Anumang itinanim, Lord, ng kaaway sa aming katawan, Lord, sa aming isipan, mga accusing voices, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Mga negative words in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, nire-release po namin, Panginoon, yung spirit of sound mind in the name of Jesus. Lord, healing will flow. Healing will flow right now. Healing will flow. Healing will flow. Lord, hindi maiksi ang iyong kamay. Saan man sila naroon ngayon, Panginoon, abot na abot niyo po sila in the name of Jesus. Mula po, Lord, sa tinapos mo na gawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, we believe, Lord, na hindi na po namin kailangan makipagbaggaan pa, Panginoon, sa crowd. Kundi, Panginoon, i-release mo yung kagalingan na nagmumula po sa iyo. In the name of Jesus. There is healing, Lord God. There is healing, Lord God, in your blood, in your wounds, O Lord God. And kami po, Panginoon, ay beneficiaries, Lord God, ng iyong tinapos na gawa, Panginoon. Mararanasan po namin in the name of Jesus. In the name of Jesus. Habang, Lord God, nananalangin po kami, may ginagawa ka na po, Panginoon. Lord, napipicture na po namin, Panginoon, yung ginagawa niyo po sa amin, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan.
Salamat po, Panginoon, sa paghipo niyo po sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, sa pagsagot niyo po sa aming panalangin. Lord God, maging ang aming mga mahal sa buhay, Lord God, na dumaranas po, Panginoon, Lord God, ng karamdaman po ngayon, Panginoon, nasa banig ng karamdaman in the name of Jesus, Lord God. Kami po ay nag-i-intercede po sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus. Kapatid, kung sino man yung kakilala mo, membro sa pamilya mo na may sakit ngayon, ilapit mo siya sa Panginoon. Ilapit mo siya sa Panginoon. Ilapit mo siya sa Panginoon. May gagawin ng Diyos sa kanya. May gagawin ng Diyos sa kanya. In the name of Jesus. Sino man yung tao na ipinapakita sa iyo ng Panginoon, pinapaalala sa iyo ng Panginoon na kailangan ng kagalingan, ipag-pray mo siya, may gagawin ng Lord sa kanya. Hindi lang siya pagagalingin ng Panginoon. Ililigtas siya ng Diyos, makakakilala siya sa Panginoon, mapapakinggan niya mabuting balita, magte-testify siya sa kabutihan ng Lord. Ipanalangin mo siya in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sino man siya na pinapaalala sa iyo ng Panginoon, na nagsasuffer ngayon sa illness, sa serious illness and sickness, right now, just pray for them. Pray for them. Pray for them. Ipag-pray mo siya, kapatid. Ipag-pray mo siya. And let the Lord, allow the Lord to minister to them in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Mamaya sabihin mo sa kanya, pinag-pray kita kay Lord. Pinag-pray kita kay Lord. Dahil alam natin na may ginagawa ang Lord. I-follow up mo siya mamaya at magte-testify siya na may ginawa ang Lord sa kanya. Hallelujah. 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 Kumikilos ang Diyos sa mga oras na to. Patuloy siyang gumagawa ng himala. Kung paano siya naggumawa ng mga miracles before, the Bible says that Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow, or forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Hindi nangihina ang kanyang kapangyarihan. Mananatiling mabuti at makapangyarihan ang ating Diyos in the name of Jesus. Si Lord po, mahal niya po yung mga tao. May compassion siya. Meron siyang burden sa mga tao. Hallelujah. Ipag-pray po natin kung sino man po ang may mga sakit at karamdaman ngayon. Hallelujah. Mag-intercede po tayo sa kanila. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Healing will flow. Healing will flow. Healing will flow. In the name of Jesus. From head to foot, healing will flow. Divine healing. Divine healing. Oh, hallelujah. And I declare that Jesus' wounds, by Jesus' wounds, we are healed. We are healed. We are healed. We are healed in the name of Jesus. 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 Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. Dakilan Diyos sapagkat Ikaw ang Diyos na tumutugon at sumasagot sa aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng higit sa aming iniisip at inaakala. Na mga imposibleng bagay, Panginoon, ay kaya mong gawin at bigyang katuparan. In the name of Jesus. Ikaw ay makapangyarihan, Panginoon. Lord, sa iyo lamang ang lahat ng kaluwalhatian. Ikaw lamang po ang maparangalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kung sino man sa inyo, kapatid, ang nakakaranas ngayon, at may anxious thought ngayon, worried ka ngayon, meron kang mental fatigue, or depressed ka ngayon, right now, ipatong mo yung kamay mo sa ulo mo, kung ikaw ay anxious. Hallelujah, hallelujah. And let the miracle, let the healing flow in the name of Jesus. In the name, kung ikaw ay depressed, emotional ka ngayon, broken ka ngayon, lagay mo yung kamay mo sa heart mo, and let God heal you. Let God heal you. Let God heal you tonight. Let God meet you, and let His manifest presence be known to you. I-display ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. And your life will never be the same again in the name of Jesus. In the name of Jesus. Bibigyan ka ni Lord ng sound mind. Hindi spirit of fear, but sound mind, disciplined mind. Peace na galing sa Kanya, hindi galing sa mundo. Kundi yung kapayapaan na galing sa Panginoon na mag-iingat sa iyong isipan, sa iyong puso. Hallelujah. Binibigyan ka ni Lord ng calmness. Tinatamnan ng Lord yung puso mo ng kanyang salita, ng katotohanan, ng kanyang mga pangako, ng kanyang pag-ibig. And let the love of God, the promises of God, burn into your heart right now in the name of Jesus. Anumang word na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, panghawakan mo yan. Anchor your faith to the Word of God in the name of Jesus. In the name of Jesus, i-angkla mo yung pananampalataya mo sa di nagbabagong salita ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ay oppressed,
pinapalaya ka ng Panginoon, pinapagaling ka ng Panginoon. Kung ikaw ay depressed, pinapagaling ka ng Panginoon, pinapalaya ka ng Panginoon. Ibigay mo sa Kanya lahat ng bigat, lahat ng alalahanin. Hayaan mo si Lord ang mag-handle nito in the name of Jesus, and feel the presence of the Lord flow in you. Flow in you right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kung sino man yung kakilala mo na oppressed ngayon, na may mental fatigue ngayon, na anxious ngayon, ipag-pray mo siya, kapatid. Ipag-pray mo siya. Imimit siya ng Panginoon sa mga oras na to. Kung meron kang kakilala na depressed, may emotional imbalance, na may problem sa kalookan, broken, right now, ipag-pray mo siya, mag-intercede ka sa Kanya in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, once again, Lord God, i-stretch mo ang kamay mo, Panginoon. Abutin mo yung mga taong ito, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil dininig mo ang aming panalangin. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo ipinaparanas sa amin ang kapangyarihan mo, Lord. Hindi ka tumitigil na gumawa ng mabubuting bagay po sa amin, Lord God, in the name of Jesus. Every good and perfect gift comes from you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Anumang fear na binibigay sa'yo ng takot, anumang mga lies na tinatanim sa'yo ng kaaway, mga accusing voices, mga negative words, kapatid, take God at His Word. Take God at His Word. Hayaan mo ang salita ng Panginoon ang mag-define sa'yo. Hayaan mo ang salita ng Lord ang mag-declare ng value mo, magsabi kung sino ka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Right now, healing flow. Healing flow. Healing flow. Kalayaan mula sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, marami pong salamat, Lord God, sa mga oras pong ito, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po ang pinakamataas na luwalhati, Lord God. Pinakamataas na pagsamba sa mga oras pong ito, Panginoon. Nararanasan po namin, Lord, ang iyong presensya. Hallelujah. 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 Tuloy-tuloy ka magpapagaling, Panginoon. Hallelujah. Tuloy-tuloy ka magliligtas sa mga tao, Lord God. Hallelujah. 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 Gamitin mo, Lord, itong platform ng social media, Lord God, para ipakilala, Lord, display mo yung glory at yung power mo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat mo, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo, sa revelation mo, sa word mo. Lord, sa pagkakataon na magsama-sama po kami makapakinig, Lord, at mag-enjoy ng iyong salita. Salamat po sa absolute truth, Lord God, ng iyong salita. Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, hayaan mong bumaon sa amin pong puso't isipan po ito. Salamat po ng marami sa kagalingan. Salamat po, Lord God, sa paglaya po namin ngayong gabi, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at sa himala, Lord, na amin pong naranasan po sa iyo. Ikaw lamang po ang maluwalhati. Ikaw lamang po ang maparangalan. Sa pangalan mo, Jesus, sa iyong pinakamataas na pagdakila. Amen and amen and amen and amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kapatid, no? After netong prayer na to, itong panalangin natin, gagawa si Lord ng patotoo sa buhay mo. Magte-testify ka, no? Magte-testify ka. I-share natin 'yan sa page po ng Blessed Life kung ano yung ginawa sa ng Panginoon, kung ano yung healing na naranasan mo, kung paano kumilos ang Diyos sa iyo. I-follow up mo yung mga tao na pinag-pray mo. No? Kumustahin mo sila, sabihin mo sa kanila, pinag-pray kita, mahal ka ng Panginoon, may plano ang Panginoon sa iyo. Naniniwala ako na kinatagpo sila ng Lord sa mga oras pong ito. Maraming pong salamat sa Panginoon at maraming pong salamat po sa inyo mga kapatid. At sa susunod na linggo po, magkita-kita muli po tayo dito po sa atin pong recharge. No? Yes, pwede niyo pong i-share sa comment section po natin kung ano yung ginawa sa inyo ng Panginoon at ipopost po natin yan, yung goodness ng Lord, yung miracle na na-experience natin, that Jesus is alive. He is alive forevermore. He is the same yesterday, today, and forever. He is Almighty God. He is Almighty God. And He cares. He cares. He cares. Maraming pong salamat po. See you po on Sunday sa ating pong online worship service, physical and online worship service. No, maraming pong salamat po sa oras po ninyo and God bless you all. Thank you, blessed people. Thank you, thank you. Maraming pong salamat.